Wow, who's that girl? Halos isa-isang sambit ng mga kasama ni Clyden. Napahanga silang lahat kay Shaina at pati siya'y halos nakagluna ang mga mata dito. She's expensive, dude. Sambit ng isa ngunit bigla silang tumahimik, lihim pinakiramdaman ng mga to na makita, nakipagbeso-beso o magandang sa Shaina sa kanyang ina. Parang bumahag ang buntot ng mga to think that she's with the Villacordas. Patay mali siya na lang si Clyden sa inasa ng mga to towards her wife. Di naman niya masisisi ang mga to dahil napakaganda nga naman na Shaina. Kahit sa mga ibang lalaking nasa crowd, palihim din ang mga sulyap na ibinibigay dito. Hi tita! Magilaw na bati ni Shaina kay Ginang Villacorda na labis ang katawaan na makita ito. Ito na rin ang nagbeso-beso sa kanya at nagbigay ng upuan sa tabi nito. Binati rin niya sa Ginoong Villacorda at tinanguan lamang siya nito. Nakahawak pa ang kamay ni Ginang Villacorda nang siya ay maupo. You are so gorgeous! I love it! Ang ginang sa kanya. Nginitian na siya inato na matamis at pinisil-pisil ang kanyang kamay. I'm so happy at least you attended this night. Di nga may kakailang tuwang-tuwa ito sa kislap ng mga mata. Thanks to your son, he invited me. Biro niyang saad at merong part sa mukha nitong pagkakilig. Yes, I love that too. Nakangisi nitong saad. Sa itsura na matanda, parang excited to sa mga pangyayari sa kanilang dalawa ng kanyang anak. Nginitian niya na lang to sabay linga sa paligid, ngunit parang nahang sa ere ang kanyang pagkakangiti nang mag-meet ang mata nila ni Clyden mula sa di kalayuan. He's so handsome with his black suit at di na naman niya mapigilan na magka-crush dito. Napangiti na lang siya lalo nang kindatan siya nito. Sa kapilyohan ni Clyden, pinilit niyang sariling hindi mabungis-ngis bagkus tinoon ulit nito ang atensyon kay Ginang Villacorda. Hi mom, hi dad. Si Clyden sa mga magulang nang makalapit ito. Binigyan niya ng halik sa magkabilang pisngang ina, tsaka tinapik ang balikat ng ama. Hi, are you alright? Saad nito sa kanya at binigyan siya ng halik malapit sa kanyang labi. Nabigla si Shaina sa ginawi ni Clyden, ngunit agad din namang kinapos ang sarili. I'm good, thank you. Saad ni Shaina. And to her surprise, umupo din ito sa tabi niya at saka kinuhang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Pinandilatan niya to pero lalo lang nang lumawak ang pagkakangiti nito sa kanya. Napapangiti ang ginang sa ginagawa nilang dalawa. Lihim pa niyang kinurot ang asawa at sumenyas naman ang kulit to leave their son alone. Cancel your activities tomorrow. Magla-lunch tayo sa villa. Magluluto ako. Excited na pahayag ng ginang habang nakatuon ang atensyon sa kanilang dalawa. Kindly add sinigang na hipon for your menu, mom. Suggestion ni Clyden at nagtatakang tinignan siya ng ina. Sure iyo, pero kailan ka pa naging fan ng hipon? Tanong nito ngunit nagkibit balikat lang kanyang anak. Just add it to your menu, honey. Can you just believe your son when you say it? Seryoso pero pabirong pahayag ni Ginoong Villacorda. Natawa naman si Clyden. Pabirong tinapik-tapik ang ama sa balikat. Hay, ewan ko sa inyong dalawa. Basta cancel niyo lahat ng gawain niyo bukas ha. Pahayag ng ginang at umawa na lamang ang mag-ama. Maya-maya nag-excuse si Clyden sa mga magulang para makipag-usap din sa ibang kasama at bisita. Nagulat si Shaina na hila-hila nito ang kanyang kamay nang tumayo ito sa kanilang mesa. Magpoprotesta sana siya ngunit tinanguan siya ni Ginang Villacorda para magpati-ayon sa kadramahan ng anak. Smile, beautiful! Saad ni Clyden habang sila'y naglalakad papunta sa kung saan. Sa dami ng taong nakatingin, hindi komportable si Shaina. Idagdag pa ang ideya na hawak-hawak ni Clyden ang kanyang kamay. Ginitian niya to ngunit ginantian siya nito na mas mahigpit na holding hands. Hello everyone, are you enjoying the night? Tanong ni Clyden sa mga respetadong kalalakihan sa isang mesa. Kasama din ng mga to ang kani-kanilang asawa or di kaya mga partner. We're having fun dude, give us a toast. Ang isa na inabotan ng wine ang glass na si Clyden, ganun din na isang babae na nag-abot din ng red wine sa kanya. Nginitian na siya inang babae tanda ng pasasalamat, ngunit alinlangan pang tinungga iyon na nag-toast na ang lahat. Since hindi siya sanay uminom, konti lang ininom niya. Maya-maya'y pasimpleng kinuha ni Clyden ang kanyang glass at ibinaba sa mesa. She passed out last time. Pabirong pahayag ni Clyden sa mga babaeng naroon at tumawa ang mga iyon. Ngumiti lang din sa Shaina tanda ng pagsang-ayon. Pagkatapos ng ibang table sa kabila naman, isa-isang kinamayan ni Clyden ang mga yon. Please, enjoy the night. Hi, Shaina.
Isang magandang babae ang bumati sa kanya habang makarating na sila sa ibang table. Saglit siyang binitawan ng asawa habang kinakausap ang isang bisita. Sa palagay ni Shaina, mga shareholders ang kaharap nila na halos magkakapantay lang din ang tawagan ng mga to sa isa't isa. "It's good to see you here," na magandang babae na si Alexa. Co-employee niya sa A&B ngunit nasa ibang department. Naalala niya to dahil isa to sa mga nakatunggaling niya para sa face of A&B. "Hi, nice to see you here too." Nakangiting bati niya rito. She did not know her personally but since they are in the same company, parang magkakilala na rin sila. "You're so stunning, is that yours?" Sad nito sabay tingin sa suot na jewelry. Nabigla siya sa tanong nito kaya hindi siya agad nakasagot. "Oh, never mind, I understand. Mas maganda sana kung di ka na nang hiram." Patuloy nito at halos umakyat lahat ng dugo sa kanyang mukha. Why didn't she notice na gusto siya nitong ipahiya? "Did you two know each other?" Sambit ng isa sa mga babaeng sosyal na naroon. "Yes, she's the new face of A&B." "Oh wow, that's great. Nice to meet you." Manghang saad ng babae at giniya pa ang mukha para makipagbeso-beso. "Thank you. Nice to meet you too." Kiming pahayag niya Shaina dito. "I'm Lyra." Pagpapakilala ng babae. "Shaina," saad naman niya dito. Masaya ang babaeng nakadaupang palad niya na siyang kinaismid naman ni Alexa sa may likuran nito. Naramdaman niyang gusto siyang kakwentuhan ni Lyra, ngunit siyang paglapit ni Clyden para kunin ulit ang kanyang kamay. Nag-excuse na lamang siya rito at sinalipan na lamang niya si Alexa nang hilahin siya ng asawa papunta sa kung saan. Nakalabas sila sa may bulwagan at napakalamig ng hangin na sumalubong sa kanila paglabas. Giniya siya ni Clyden sa may park na kung saan nakikita ang buong kamay nilaan. Halos malula siya nang tumingin sa baba kung kaya umatras siya ng kaunti. She's been into different buildings na nagsipagtayuan pero hindi siya nag-aaksaya ng panahong pumunta sa ganong area at panoorin ang paligid o di kaya tingnan sa baba. "What's wrong, babe?" Pansin ni Clyden sa kanya na agad nilapit ang katawan. Niyakap ang sarili sa kanyang likuran. "Nakakalula, para akong mahuhulog." Sad ni Shaina, pigil na pigil ang paghinga. Ngunit mas mahuhulog yata siya sa ginawi nito. Nagsisipagtaasan pa ang kanyang mga balahibo dahil sa buga ng hininga nito sa kanyang leeg habang nakapangalumbaba to sa kanyang balikat. "You're too beautiful to fall. I won't let that happen." Sad ni Clyden na lalo pang hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. Lihim siyang napangiti sa sinabi nito ngunit di siya nagpahalata. "I like your sweet smell, babe." Sad nito while planting small kisses in her neck. Napatayo siya ng tuwid sa biglaang sensasyon na kaakibat ng ginawa nito. Naginit ang kanyang buong katawan at kung hindi niya mapipigilan, mapapaungol siya ng wala sa oras. Tumawa si Clyden sa reaksyon niya, kung kaya't di niya napigilang hampasin ang kamay nito na nakapulupot sa kanya. Loko-loko. Sad ni Shaina na kunway nagagalit, ngunit iniharap siya nito sa kanya at ginawa na ng matamis na halik na malugod naman niyang tinanggap. Sealed. Sad ni Clyden na maghiwalay ang kanilang labi. Kumunot ang noon ni Shaina habang nagtatanong ang mga mata. "I want you to keep your eyes on me. You're everyone's eye favorite." Seryosong pahayag ni Clyden habang nakatitig sa kanya. Shaina burst in horror. Ano daw? Sa pagmumukha ng lalaking to parang di pa kinipaniwala ang sinasabi nito. Di naman kaya ikaw ang favorite? Ikaw naman ang man of the hour. Halos mabaling ang leeg ng kababaihan dyan sa loob eh. Di naman sa manhead para pakiramdaman ng mga babaeng katulad niya sa palipaligid. Kahit sino gustong makuha ang atensyon ng binata and she's with him. Kaya pati siya sentro din ng mata ng mga tao. Basta, just do what I say. Sa akin ka lang tumingin. May pagkainis na pahayag ni Clyden. Shaina simply rolled her eyes. Ano ba sa akala ng lalaking ginagawa niya? Wala na nga siyang gustong makita kundi ito lang. Kung pwede nga lang isabit sa kung saan-saan para di na to nawala pa sa kanyang paningin. Wish granted, Mr. Villacorda. Sa'yo lang ako titingin habang ikaw nakatingin sa iba. Ang saklap, di ba? Pabalong ni Shainang sambit sa huling kataga. Tumaas ang kilay ni Clyden sa sinambit niya kahit mahina na yung nakarating pa rin sa pandinig nito. I heard that. Bahayag nito kasabay ng pagkakahawak sa kanyang mukha. Their eyes met, pero umiwas siya dito pagkatapos. I am sorry if you felt that way. Right now, I cannot do anything about it.
Pabuntong hiningang pahayag ni Clyden. Sa narinig, bigla namang nataranta si Shaina. Hey, I'm okay. Really? Joke lang yon. Tarantang pahayag niya. Although she and Clyden have a special bond together, hindi pa rin naman niya nakakalimutan na meron ng totoong nagmamay-ari dito. I do appreciate your love, but never mind. I'm in the process of falling out. Trust me, you are not responsible of my feelings. Mabilis ni Shaina na pahayag dito. The night is so beautiful and she doesn't want to spoil it. It is so damn hurt to hear another rejection. Bakit siya biglang naiiyak? Kahit ngayon pa lang ang bigat-bigat na ulit ng kanyang dibdib. Yung tipo na kahit anumang sandali lalabas ang kanyang luha kung di makakayanan ng sakit. Let's get inside. Baka hinahanap ka na nila doon. Wika na Shaina na pilit kinokompose ang sarili. Nagbabadya ng kanyang luha kung kaya gusto na nga niyang magpatiuna sa loob. Paalis na siya nang biglang hawakan ni Clyden ang kanyang kamay. Clyden, please? Garalgal ang kanyang boses na nagtitimping wag umiyak. I don't want you to fall out of love. At ano ang gusto mo? Mabaliw ba ako sa'yo? Did you hate me that much? That's not true. God knows I want your love. I like everything you do. Sad ni Clyden na parabang naguguluhan. Hindi na siya inabatid kung dahil sa kanyang pag-burst out sa totoong nararamdaman. Ngunit, sobrang namilog ang kanyang mga mata sa narinig mula dito. Did he tell her he likes her? Sabi ko nga, you are not responsible for my feelings. Don't fake your feelings just because I felt bad about it. I can't get over it. And I say it again. I don't want your love to get over. Can't you hear me? I said I like you. I like everything about you, but please, give me time. Saan ni Clyden na di malaman kung ano nga ba ang gagawin. Natutop naman na Shaina ang kanyang bibig kasabay ng pagdaloy ng nooy pinipigi ng luha. Di siya makapaniwala sa narinig mula dito. I am not asking you to feel the same way as I do. What matters for me is you're not hating me and rejecting me all my life. She sobbed. Tinawid naman ni Clyden ang pagitan nila at niyakap siya nito. I'm sorry, I was mad. Shh, you're forgiven and I deserve it. Sad ni Shaina na napasinghot pa sa labis na katuwaan. Maya-maya hinawakan ni Clyden ang kanyang mukha, facing her. You are the kindest person I've ever met. Seryosong pahayag ni Clyden. And you're the most arrogant but the cutest CEO I've ever known. Pabirong sagot niya at napatawa yon ng malakas. In case you forgot to add, I'm the yummiest you've ever tasted. Pambabos ka nito at nahampas niyang asawa nang wala sa oras. Grabe ka, you're the most conceited I know. Saan niya? Hinuri ni Clyden ang kanyang kamay at hinila siya payakap dito. But you are madly in love with this conceited man, Tukso ni Clyden kung kaya hindi niya naitagong pamumula ng mukha. Totoo naman ang sinasabi nito pero nahihiya siyang harapin na tinutokso siya nito. Napatawa si Clyden sa kanyang reaksyon kung kaya iniangat nito ang kanyang mukha at ginawa ng halik. He always makes me wonder what's on your mind every time you blush like that. Huwag mo akong tuksohin. Napakahirap magmahal sa isang katulad mo. Maktol ni Shaina dito. Clyden laughed and once again he held her in his arms. For her, it is the most beautiful place she had stayed ever, in the arms of Clyden Villacorda, his only love. It was really a great night when they get back in the party. Clyden never leave her anywhere else. He always see to it na nasa tabi siya and even introduced her to some. Although he did not mention kung sino siya sa buhay nito, wala siyang pakialam. After all, hindi yun ang mahalaga sa kanya, kundi yung pagkakaunawaan nila ng asawa. Kinaumagahan, dumaan muna sila ng simbahan bago tumuloy sa villa ng mga Villacorda. She wears a simple white dress and Clyden with his long black sleeves, which are neatly tucked in his perfectly fitted slacks. He's perfectly handsome and a picture of a dignified man. Kahit everyday naka-formal or nakasuit ang asawa, di pa rin maiwasan na siya nang mamesmerize dito. Bago pa sila umusad paalis, iniabot ni Shane ng kaheta ng diamond jewelry na pinasot sa kanya kagabi. What's this? Maang nasaad ni Clyden sa iniaabot niya. Yung jewelry pinahiran mo sa akin kahapon, ibabalik ko na, baka mawala. Clyden just looked at her face before he starts the engine. Keep it, that's yours. Ha? Ay naku, hindi ko matatanggap yan. Ang mahal kaya nito, mas mahal pa sa buhay ko.
Kung susumahin niya, baka aabot ng higit 10 million ang halaga nito. I bought that for you. You should wear it very often. Bakit? I mean, di ko naman kailangan to eh. Baka ma-hold up pa ako, baka sabihin nila ninakaw ko yan. Walang maniniwalang magmamayari ako ng ganito. Wika niya, ngulit di pa niya natatapos ang sinasabi, sinelyohan ni Clyden ng mabilis na halik ang labi niya. You are Mrs. Clyden Villacorda, babe? Nobody knows that. Hindi pa rin kami makapaniwalang saan ni Shaina. Did you wanna tell them? No, I mean, it's better this way. Mabilis na pahayag ni Shaina. Tinignan siya nito straight to the eye, bago napapailing na ipinagpatuloy ang pagdadrive. Although nagkasundo na sila ni Clyden about feelings and etc., wala namang napag-usapan kung i-consider nito ang pagiging couple nila in public. Again, di naman yun ang mahalaga as long as they are okay. She's happy about it. Okay. Itatabi ko na lang muna pero kung kailangan mo, kunin mo na lang. Saad niya rito. Again, Clyden laughed and this time he held her hand at magkahawa kamay sila habang ito ay nagdadrive. You arrived just in time. Hello, my son. Excited na bati ni Mrs. Villacorda sa kanilang dalawa. Pagkatapos paghalikan sa magkabilang pisngi ang anak, bumaling naman to sa kanya para ibeso. Hello, gorgeous lady. Malambing na saad nito habang kumikislap ang mga mata. Hello, tita. Malambing na siya inang pahayag dito. Kahit papano na-miss niya ang kalambingan at kabaitan ng matanda. You two are impossible. Parang di kayo nagkita kagabi ah. Where's dad? Si Clyden na may himig pambubuska sa dalawa. Girls are girls, iho. O siya, let's get inside na. Kanina pa yung nakaharap sa komedor. Still your #1 fan for your skills in food preparation? Of course, iho. Hindi kami umabot ng ganito ng daddy niyo kundi sa kanyang walang sawang pagmamahal. Ginang na animo in love sa asawa. Mukha namang nakornihan ng anak kaya paakbay niya tong giniya sa komedor. Ngunit bigla tong lumingon sa kanya sa likod at inabot ang kamay. Sumenya siya kay Clyden ng just go ahead pero bumitaw to sa pagkakaakbay sa ina, hinawakan ng kanyang braso. I'm okay, ano ka ba? Oh, look at them. They're so sweet. Parang tayo ng kabataan natin. Mahina at kinikilig na sambit ni Ginang Villacorda sa asawa habang nagninining ang mga matang nakatingin sa dalawang papasok na magka-holding hands. I'm sweeter than your son when I was like his age. Pagmamalaking saan naman ni Mr. Villacorda. Matamis ang pinakawalan ng ginang ng ngiti sa asawa at malambing inihilig ang ulo sa bisig nito. Mukhang magkakaroon pa ng nakababatang kapatid si Nicola. Pagbibiro ni Clyden sa mga magulang nang mabungaran ng mga to habang sweet, nakahilig ang ina sa balikat ng ama.